Gawa 22, Gawa 26. Ikumpara po niya sa patutong mismo ni Pablo, Galatia 1. Magkasalungat po yun. Hindi. Ang aming prating nga dito ay yung doctrine of salvation na tinuro ng mga apostol. Hindi yung pagiging totoong apostol ni Pablo kung sabay totoo. Hindi, paano po yun? Ang tinatanong ko po, kasi ang hinahangad ko po kasi matumbok po ninyo na si Pablo po ba talaga kasama sa ancient. Tanda po yung topic po ng ancient apostol. Ang topic natin, according to the apostolic doctrine and interpretation, hindi po according kay Apostle Paul if he is a legitimate apostle. Sandali po. Ang sabi ko ninyo, according to the ancient apostolic doctrine. Yun po tinitindi ko. Balik po, Pastor, ancient apostolic doctrine. Siyempre, kaya nga po may debate tayo, may diskusyon ng konti. Paraanin mo lang patapusin mo. Kaya kung may rebuttal ka, siguro namin linawin natin. Pasensya na po kayo mga kababayan. Kasi yung gumamit ka ng salitang ancient, siguro baka makumbinsi mo ako, si Pablo nga ba ancient? Si Pablo nga ba ay apostol? Kasi kung tinatanggap namin si Pablo, baka wala kami sa Islam ngayon. Kaya nga po may diskusyon tayo eh. Siyempre, pinaliwanag mo na si Pablo po ay ancient apostle. Kung tinatanggap namin yun, di wala tayong diskusyon. Di nag-amen na rin kami. Kanya lang, yun po ang naging dahilan. Kaya kami ngayon ay nasa Islam. Sapagkat ang Christianity, tinutukoy po ninyo, ay everything, all about Paul. How I wish, ang gusto kong narinig, nasaan po ang turo, doctrine, interpretation ng 12 apostol na hinanan ni Jesus Christ. O ngayon, palibasa si Jesus Christ, kung Biblia pag-uusapan natin, dumulan tayo sa mga sumulat ng Synoptic Gospel. Hindi ba sinugo si Jesus Christ? Kanino sa sinugo? Pakibasa nga ang Mateo 15:24. May tagabasa po ako para makapagpahinga ako ng boses ko. Maraming mo. Ito po ang mababasa natin sa 15:24 ng Mateo. Ngunit sumagot siya at sinabi, ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel. Sa Israel lang po siya. Ngayon, meron siyang hinanal. 12 yun, binasa ko, hindi ko na ba isa-isa, basahin na lang po yung 13 ng Marcos. Yung hinanal niyang yun, binili na niya kung saan mangangaral. Nakibasa yung 15 ng Mateo. Ito po ang mababasa natin sa 15 ng Mateo. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at inutusan na sinasabi, huwag kayong pupunta sa pook ng mga hentil at huwag kayong papasok sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Kundi, puntahan ninyo ang mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Yun pinili niya. Huwag siya pupunta sa Quezon City, huwag kayo pupunta sa Antipolo, kasama ka doon. Wala siyang pakialam sa atin. Yung 12, inutusan niya, mangaral. Saan? Sa Israel lamang. Huwag sa Hintil, tayo yun. Huwag sa Samaritano. Tayo sa Israel lang. Ano po ipapangaral? Pakibasa yung 4:43 ng Lucas. Ito po ang mababasa natin sa 4:43 ng Lucas. Subalit sinabi niya sa kanila, kailangan ko rin ipangaral sa ibang bayan ang magandang balita ng kaharian ng Diyos sapagkat ako ay sinugo para sa layuning ito. Yun. Ano layunin? Ipangaral ang ebanghelyo ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Yun po ang kanyang focus Ngayon, concept of salvation, Jesus. Alam mo ninyo, ikumpara po niyo yung kanyang mga binasa,
ikumpara natin ngayon sa mga salita na ayon sa sumulat ng unknown. Again ha, kasi Alex, hindi mo kami masisisi, Muslim na kami ngayon eh. Talagang malaki po ang pagdududa namin sa Biblia. At ito po yung mga naging dahilan. Huwag kayo magagalit, mga kapatid. Ito po yung challenge. Una-una, yung author po ng yung so-called Matthew, hindi po si Mateo sumulat nun eh. At yung Mateo po sinulat, dekada-dekada wala na si Jesus, nauna pang sulat ni Pablo. Hindi po alam ni Pablo yung Mateo. Magkagayon pa nga, yung Jesus po ng Mateo. Ano po ang kaligtasan? Pakibasa mo nga yung nasa 5 ng Mateo. 5, anong verses? Oh, this is it. Ang sabi dito sa 5:17 ng Mateo, huwag ninyong isipin pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga iskriba at mga fariseyo, at hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ay hindi kayo makapasok. Unless your righteousness exceed with the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way you shall enter the kingdom of God. Nakita mo ninyo, malayo po doon sa mga sinasabi ho ni Pablo. Pag sinabi mong Panginoon, ligtas ka. Hindi ho, maliban na yung katwiran ay lumagpas sa katwiran ng mga skriba at pariseo. How are you going to interpret it? Kaya nga, pastor, paano mo matutumbok sa amin na yung sa inyong interpretation ay tamang-tama talagang ayon sa apostolic, ancient apostolic? Kaya yung kita nyo, nakikita ho namin mga Muslim, magkaiba ho ito eh. Sapagkat may kondisyon si Jesus Christ, unless your righteousness exceed with the righteousness of the scribes and the Pharisees, maliban ang yung katwiran ay humigit sa katwiran ng mga Pariseo. Oh, scribes and the Pharisees, in no way you shall enter the kingdom of God. Tapos sa kaligtasan pa kay Jesus Christ, ano? Yung nasa 24, paggawa ng kabutihan. Meron po siyang sinabi, si Pastor, kailangan yung kasalanan, patayin mo ang iyong mga kasalanan. Paano ka makapasok sa langit? Kailangan patayin mo muna ang iyong mga kasalanan. Eh, sana maganda, mapaliwanag niya mamaya kung paano papatayin yung mga kasalanan. Kasi parang maligtas tapos mapabautismo. Ang tanong, pag ikaw ba naging Christian na, or sabi nga ni Pastor, pwede rin silang tawaging born again, o kaya whatever, naging Christian ka na, o kaya tinanggap mo si Jesus Lord, hindi ka na ba nagkakasala? Nagkakasala ako. I don't know, baka si Pastor hindi na nagkakasala, basta ito tayo. Di ba? Kanya lang, ano pong sinasabi? Again, sinulat po ito ng Hebreo. Pasensya na, Pastor. Kung kino-question po namin ang sinusulat ng mga bagay ito, hindi po maintindihan kung sino po sumulat ng Book of Hebrews. So baka sabi mo, hindi yan sabi mo. Kanya lang sabi mo, ancient eh. Yung bang sumulat ng Hebreo, ancient apostle, yun ang questionable. Paano natin mararamdaman, mapapatunayan ito'y ancient? Eh, hindi nga kilala kung sino sumulat ng Hebreo. Napagkamala, napagbintang si Pablo. Pero eventually, ang mga Bible scholar, kaya nakita nyo, dala-dala ko po yung mga Bible scholar, katulad ni Bruce Mersger. Kahit siya nagpapatuto, Hebrew was written by an unknown author. Eh ano po ang sabi sa Hebreo? Is 23. Pakinggan nyo. Kung ito po yung apostol, paano po ito? Ito ang sinasabi sa Gis 23 ng Hebreo. Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan, sapagkat siya'y nangako. 26.
Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagpapakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablag na apoy na tutupok sa mga kaaway. Ito yung problema nakita namin, Pastor. Sabi mo, patay ang kasalanan. Paano maliligtas kapag hindi pinatay ang kasalanan? At kinote mo yung chapter 5, verse 19 ng gawa. Hayag ang kasalanan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kailangan patayin mo na lahat yun. Tapos magpabautismo. Ang tanong, hindi na ba magkakasala? Ngayon, pareho din na sinasabi mo ng karamihan ng bumawag ng Biblia sa dugo ni Kristo ang kaligtasan. Ngayon, pag nagkasala, ang sabi ng Biblia, wala nang hain na titira pa! Hindi ka na patatawarin. Ikay itinuturing na kaaway na ng Diyos. Ang naghihintay sa iyo ay ang apoy na tutubok sa mga kaaway. Apoy, hindi po ito good news. Ito po very bad news. Arasit, ikaw ba magkakasala pa? Hindi ko kaya Hindi ko po kaya. Mga apo, hindi na magkakasala. Ang ganda na sinabi ng moderator natin eh. Magkagayon pa man ang kaligtasan po sa amin ay pagbabalik loob talaga. Palagi ang pagbabalik loob. At ang maganda yun, binanggit niya sa Genesis kay Adam at Eva, ang magandang balita po sa Quran, si Adam at Eva po'y pinatawad ng Diyos eh. Tinuruan silang manalangin ni Allah ng Diyos, pagkatapos sila'y pinatawad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hanggang ngayon, din ang panalangin ng mga Muslim. Aming Panginoon, tunay na kami nagkasala laban sa aming mga sarili. Maliban kami, patawarin mo. Kami ay mapapabilang sa mga talunan. Ano ang good news, mga kababayan? At sila'y pinatawad. Sapagkat siya si Allah, ang palagi ang nagpapatawad, ang pinaka-mahabagin. Yun ang good news. Kanina sinabi niya, 10 minutes. binala natin yung pagiging marupok na katawan. Hindi ko lang alam kung kasama doon yung minana rin natin ng kasalanan dahil sa kasalanan ni Adan at Eva. Sa Quran po, wala kami minanang kasalanan. So, gusto ko maramdaman lang naman, Pastor. Sino yung mga ancient apostles? Sila ba talaga may turo at interpretation ng kaligtasan? Sapagkat nangingilahan mo sa amin, you quoted from Paul. Ngayon, sabihin mo, hindi si Pablo ang kundi, yun nga eh. Kasi sabihin mo si Pablo, kasama sa mga apostol. Maganda, patunayan mo siguro. Kasi para makonvince mo kami, siya'y ancient apostles. At anong kaligtasan ayon sa ancient apostles? Nakita mo kanina, wala nang kapatawaran